Bismillahirrahmanirrahim. Nandito si Ustad Khalid. Bigyan natin ng pagnanahon para tatawag kasi advisor to ng Silvio Moda. Para mapahinga muna tayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mashallah, napaka-interesting yung sinabi ni Kabayan na maraming Diyos. Even Satan is God according to him. No? Sa bagay, marami nga. Ang Diyos ay sumasa iyo. Pwede kang maging Diyos, di ba? Tama? Tama yung konsepto mo, yung logic mo, na pwede ang isa dito maging Diyos. Tama. Kasi ang Diyos ay sumasa inyo according sa Bible. Basically, nauunawa ako, hindi ka rin nagbabasa ng Bible eh. Kasi, sa pag-unawa mo na maraming Diyos, kung ang Diyos ay sumasa inyo at sila ay namamatay din ng Diyos. Katangian ba ng Diyos ay namamatay sa inyo? Sabagay, sabi mo nga, nagsakatawang tao. Nung nagsakatawang tao na tulad ng iyong naturang, sino naman ang naging Diyos? So nabakante ang posisyon niya. Tama? Kung ang isang mayor pupunta sa pagiging konsehal o isang presidente, magiging senador, basically magkakagulo rin ng isang bansa. Kasi bakit? Mawawalan ng pwesto ang presidente. Hindi niya pwedeng nagpakasenador siya. Hindi mo pwedeng kunin ang posisyon na kung saan mababa sa'yo dahil mawawala ang pwesto mo at malang magpapatakbo sa mga oras na yon. Kabayan, hindi natin kailangan para magbukas pa ng napakaraming sita sa Biblia kasi sa naunawaan ko sa iyong naturang ay ganon din ang kakulangan mo sa pagbabasa ng inyong Biblia. Nabanggit mo rin kapatid na maraming magiging Diyos-Diyosan. So, kinuha ko lang yung mga iyong sinasabi. Kaya pakinggan mo ha, pag sinabi mong Diyos-Diyosan, anong ibig sabihin? Pag sinabi mong kabayan, pag sinabi mong tao-tauhan, totoong tao? Ha? Hindi totoo. Bahay-bahayan. Hindi rin totoong bahay-bahayan. Luto-lutuan. Siguro naglaro ka rin ng nanay-nanayan na tatay-tatayan. No. Pero tulad nga ng sinabi ko kabayan, sa mga salita na ating binibitawan, pagkakilanlan sa Panginoon, ay dito tayo nagkakaroon ng malaking problema. Kasi bakit? Ito ang maaaring maghulog sa atin sa impyerno. Ang tanging kaligtasan natin dito sa mundong ito ay ang maunawaan kung ano at sino ang Panginoon at ano ang kanyang mga kakayanan at ano ang kanyang mga katangian. Tama? Ang Diyos ba ay nanganak? Ang Diyos ba ay pinanganak? Ang Diyos ba ay may ina? Ang Diyos ba ay may ama? Ibig sabihin, kapag sumang-ayon tayo sa logika ng mayroon itong mga ito, magkakaroon ng apo, magkakaroon ng lolo, magkakaroon ng lola, at hindi matatapos ang kanyang angkan ng pagka-Diyos. Huwag natin mga kababayan itulad sa ating magiging tao kung ano ang katangian ng ating sinasamba. Ang ating kinikilalang Panginoon nang siyang may likha ng langit at lupa, ng ating katawan, ng ating buhay, siyang nagbigay ng ating buhay, ay hindi ubod akalaing isipin ng mga tao na makakaya rin ito ng mga tao. No? Marahil nakakaimbento ang mga tao ng mga makabagong teknolohiya tulad ng relos na iyong tinitingnan. Iyan ay imbento ng tao. Ang camera na sa ating harapan. No? Maaari ang sasakyan hanggang sa ang sasakyan sa himpapawid. Itong mga ito ay likha ng mga tao. Pero ang lumikha ng tao ay hindi kakayanin ng tao. Hindi kayang lumikha ng tao na kung ano ang merong mata meron tayo. Ang camera, meron lang siyang 12 megapixel. Pero ang mata natin, kaya nating umabot ng mas mahaba doon. Hindi kaya ito ng mata. Hindi kaya ito ng camera. No? Ang camera, merong blind spot na tinatawag. Merong angle lang. Pero ang mata natin, pwede nating i-move. No? Nang hindi natin kailangan igalaw ang ating ulo. Liban sa camera, kailangan ipatong mo sa ibabaw ng tripod para igalaw mo. Ito ang mga biyayang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tandaan natin mga kababayan, mga kapatid, maging mapagpasalamat tayo sa nag-iisang Diyos. Pero
kung hindi natin kikilalanin ang tunay na ating pagpapasalamatan, marahil mahulog tayo sa tinatawag na nalaglalagablab na apoy ng impyerno. Kasi bakit? Bibigyan ko kayo ng logic. Kung meron tayong pagkakautang kay Pedro at kay Juan tayo nagbabayad tayo ng nagbabayad at akalain natin sa ating damdamin, sa ating isipan, nabayad na tayo kay Pedro, kay Juan. No? Nung dumating si Juan, ang sabi sa atin, sabi sa iyo, kabayan, sabi sa iyo, maniningil na ako. Teka, nagbayad na ako Hindi ka sa akin nagbayad. Bagkus kay Pedro, tama? Nawalan ka na, nalugi ka na, nawalan ka na ng pera, meron ka pa rin nananatili pa rin ang utang mo. No? Mga kababayan, tignan nyo ang mga konsepto na ito, ang pagka-Diyos ng Panginoon. Ano ang kanyang katangian? Kaya bang gawin? Wag natin kilabutan tayo. Kilabutan tayo sa ating mga nasa nananatiling mentalidad na kung ang Diyos ay nanganak, namatay at muling nabuhay. No? Sa Islam, ang Diyos, siya ay nagpakilala. Ang Diyos, sabihin mo, siya si Allah, ang nag-iisang Diyos. Walang katulad, walang kapareha, hindi nanganak at hindi ipinanganak. Yan po ang katangian ng nag-iisang Diyos sa pananampalatayang Islam at nag-iisang Diyos ng sanlibutan. Ano po? Binigyan niya tayo ng buhay. Marapat lamang na maging mapagpasalamat tayo sa Kanya. Maging ang obligasyon natin sa Kanya ay dapat nating tuparin. Hindi tayo dinala dito sa mundong ito para mamuhay na maging magpakasarap dito sa mundong ito. Bagkus, nilikha niya tayo upang sambahin lamang siya na nag-iisa. No? Nalalaman niyo ba yon mga kababayan? O ang sirkulasyon lang ng ating buhay ay mapagpatapos natin ang ating mga anak sa pag-aaral. Ang obligasyon natin ay makita natin na makagraduate ang ating mga anak at bandang huli tayo ay hahantong sa tumba-tumba na upuan. At yun na yung pinakamasayang buhay na mangyayari sa atin. Nagkakamali tayo mga kababayan, sapagkat tunay na nagpababa ng revelasyon ang ating Panginoon upang maging gabay ng sanlibutan, upang hindi tayo maligaw sa tulad ng sinabi mo kabayan, na mapunta tayo, ang ating pagsamba ay mapunta saan? Sa mga Diyos-Diyosa na iyong sinabi, sa mga bulaan at sa pagkaligaw na ating mga nakikita. No? Marami nga, tama ka, marami ang mga taong nagliligaw, marami ang mga taong gustong magtayo ng relihiyon sapagkat ito ang pinakamalaking negosyo na magagawa ng isang tao. Hindi ang kung anong kumpanya diyan, no? Kasi ang abulian, ang isang relihiyon kapag nagtayo ka, walang tax sa Pilipinas. Tama? Walang tax. Non-taxable 'yan eh. Tapos ang abulian ng mga tao ay madali lamang. Pag sinabing hindi ka mag-aabuli, impyerno ka. Matakot naman, impyerno bibigay. Pero ito lang ang gusto namin iparating sa inyo, ang konsepto ng pagkapanginoon ng ating kinikilala. Dapat maunawaan natin mga kababayan, sino nga ba ang nag-iisang Diyos? Sino nga ba ang tunay na may likha ng langit at lupa? Sino ba ang nagbigay ng buhay sa atin, no, upang magamit para sambahin siya na nag-iisa? So, yun lang yung masasabi ko. Kung meron kang katanungan pa mga kababayan, kung may idadagdag ka pa, o meron ka pang mga gustong sabihin sa sinabi ko, kasi bakit? Binali ko yung doktrina mo na hindi maraming Diyos. Mali yun. Sinasabi ko na sa iyong harapan na wala ring, si Santanas ay hindi rin Diyos. No? Marahil, may mga tao na naligaw, no, na sinunod yung kanyang mga tukso, tulad ng mga kanyang ipinagbabawal. Ang pakikiapid sa may asawa ng may asawa ay pinagbabawal. Ang pumatay, no? At kung ano-ano pang mga krimen na pinagbabawal ng Panginoon, na kung saan ang nagpo-promotor nito ay sinasabi natin si Satanas. At yun ang mga sinusunod ng mga tao. Dahil saan? Dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan sa pagkakilanlan sa nag-iisang Diyos. Ano po? Kamusta po kabayan? Meron po ba tayong mga katanungan? O napadaan lang po? Oo. Ngayon,
Gayunpaman, nagpapaliwanag po kami dito ng pananampalatayang Islam na kung saan, kung ano yung kami ay mga dating katulad nyo na mga Katolik. Kayo po ba ay Katoliko? Born again? Baptist? Kibuloy? Iglesia ni Cristo? Muslim siya. Alhamdulillah. Okay po. So yun si kabayan. Ayun. Ano ko, diretsahan ko sinasabi sa iyo, mali ang pagkaunawa mo sa Panginoon. No? Kasi bakit? Kahit ang ating pag-iisip, hindi kayang arukin kung ano man yung mga nasabi mo, nabanggit mo. Nagulat nga ako nung pag-inom kong tubig, gusto kong maibuga dun sa katabi ko eh. Kasi nung sinabi mong pati ang Santanas ay Diyos. At maraming Diyos. Pati ang mga Diyos-Diyosan. So ito ay hindi kayang arukin ng mga tao. Katunayan, walang sasang-ayon sa'yo dito eh. Depende na lang kung may kulto ka. Di ba? So kabayan, sa aking pagpapaliwanag, sa nag-iisang Diyos, kaya mo itong paniwalaan? Kaya mo paniwalaan yon? Na kaya mong sambahin ang nag-iisang Diyos at walang marami pang Diyos-Diyosan na tulad ng iyong tinurang? Kasi yung Diyos-Diyosan tulad ng paligpapaliwanag ko, ang Diyos-Diyosan, kapag ginamit ng isang bata, oy, laro tayo. Anong meron ka? Meron ako laruan. Tau-tauhan, meron ako tau-tauhan. Baril-barilan tayo. Ito ay mga hindi totoo. No? Fadal. Aywa. So yun nga yun kababayan, ang katanungan ko. Ang aking ipinapaliwanag ditong doktrina ay doktrina ng mga naunang propeta. Propeta na kung saan kinilala mo at kinikilala namin hanggang sa ngayon. Kilala mo si Adan? Kilala mo si Abraham? Si David? Si Moises? Hanggang kay Jesus Christ? At si Muhammad, kahuli-hulihang sugo? Ito ba ay mga kinikilala mo? Kaya mong paniwalaan ngayon at yayakap ka sa pananampalatayang Islam? Kaya mong yumakap? Na walang camera, patayin niya yung mga camera. Ano siya eh, shy type siya eh. Ano kabayan? Ang aking ipinapaliwanag ditong doktrina ay doktrina ng mga naunang propeta. Propeta na kung saan kinilala mo at kinikilala namin hanggang sa ngayon. Kilala mo si Adan? Kilala mo si Abraham? Si David? Si Moises? Hanggang kay Jesus Christ? At si Muhammad, kahuli-hulihang sugo? Ito ba ay mga kinikilala mo? Kaya mong paniwalaan ngayon at yayakap ka sa pananampalatayang Islam? Kaya mong yumakap? Na walang camera, patayin niya yung mga camera. Ano siya eh, shy type siya eh. Ano kabayan? Oh mountains of Mecca, what can you say of the day that Abraham passed your way, and he was instructed by God to build a house of peace where people will pray, and they will come on every lean camel and out of every ravine for the purpose of praising Allah, to glorify Allah. بسم الله الرحمن الرحيم